Mga kaibigan, ako si Harry Sultan. Nasabi ko na si Anthony Albanese ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. At huwag kayong magkamali, siya pa rin ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Pero pagdating sa mga demokratikong bansa natin, lalo na sa mga bansa sa Anglosphere, si Keir Starmer ang pinakamasamang leader na meron tayo sa ngayon. Isa siyang lubos na kahihiyan. Sa palagay ko, hindi ito karapat-dapat sa magigiting na tao ng United Kingdom. Isang malaking kahihiyan. Nakaupo siya dahil sawang-sawa, galit, at frustrado na ang tao sa 14 na taon ng pamahalaan ng Tories. Isa siyang kahihiyan at ayaw pang magbitiw. Sinisira niya ang daan-daang taong alyansa natin na pinanday sa dugo para lang mapasaya ang isang grupo na tangga niyang inaakalang boboto sa kanya. Hayaan mong ipakita ko kung ano ang ibig kong sabihin. Nung nagsimula ang digmaan ng US at Israel laban sa Islamic regime, ito ang sinabi niya. Pakinggan mo. Kanina umaga, tinarget ng Estados Unidos at Israel ang ilang lugar sa Iran. Habang mabilis na nagbabago ang sitwasyon, gusto kong ilahad ang ating tugon. Tingnan ang kanyang sagot. Hindi nakibahagi ang nagkakaisang kaharian sa mga pag-ataking ito. Hindi kasali ang nagkakaisang kaharian sa mga pag-atake. Sa katunayan, upang mapakalma ang galit na populasyong Muslim sa loob ng Islamikong Republika na nagkakaisang kaharian, tumanggi pa nga kami na bigyan ng akses sa aming mga base ang matagal na naming kaalyado, ang Estados Unidos. Kaya, pakiusap, huwag ninyo kaming atakihin. Kami ang mabubuting tao, kakampinin nyo kami. Sige, hindi lang kami sasali, pakiusap, huwag ninyo kaming bumbahin. At siya pa naman ang dapat nakakaintindi sa kabayaran ng pagpapasakop. Hindi talaga ito gumagana. Binomba pa rin ang malupit na Islamikong rehime ng Iran ang base militar ng Britanya sa Tsipre. At pagkatapos, ang sinabi niya, Kahapon, kinausap ko kayo tungkol sa sitwasyon sa Gulpo at ipinaliwanag ng United Kingdom ay hindi kasali sa mga pag-atake sa Iran. Ganun pa rin ang sitwasyon. Kahapon, tinamaan ng Iran ang isang base militar sa Bahrain. Muntik ng tamaan ang mga tauhang Briton. Pero tinatarget pa rin ng Iran ang mga interes ng Britanya at inilalagay sa malaking panganib ang mga Briton pati na rin ang ating mga kaalyado sa buong reyon. sinabi niya, ngayon pwedeng gamitin ng Estados Unidos ang ating mga base para umatake sa Iran. Pero depensibo pa rin tayo. Hindi tayo atake. Humingi ng pahintulot ang Estados Unidos na gamitin ang mga base ng Britanya para sa tayak at limitadong layunin ng depensa. Nagdesisyon na kami. Natanggapin ang kahilingang ito. Kaya nakaluhod pa rin siya. Nagmamakaawa sa naghihingalong rehimeng Islamiko na huwag tayong atakihin. Oh, tingnan mo ang sagot ni Donald Trump. At hindi rin ako, sa totoo lang, hindi rin ako masaya sa UK. Sinisisi mo ba siya? Hindi ko siya sinisisi. Yung Iceland na basahan niyo tungkol sa lease, kahit ano pang dahilan, nag-lease siya. May dumating at kinuha ito sa kanya. At inabot tayo ng 3-4 na araw para malaman kung saan tayo pwedeng lumapag. Mas maginhawa sana kung doon tayo lumapag kaysa magpalipad pa ng maraming oras. Kaya nagulat talaga kami. Hindi ito si Winston Churchill na kinakaharap natin. Walang Churchill dito. Malayo sa ganun. Kabaliktaran ito, nakakahiya siya. Parang hindi pa sapat yon. Kahapon, nagdaho siya ng iftar party at tinipon lahat ng mga maimpluwensyang Muslim niya. Para lumuhod na naman at sabihin sa kanila na, Oy, tingnan nyo, wala kaming kinalaman sa pag-atake sa Iran. Nakakahiya talaga ito. Hindi karapat-dapat ang taong ito na kumatawan sa dakilang mamamayan ng United Kingdom. Ang UK ay namuno sa 25% ng lupa sa buong mundo at ang tupang ito ang kumakatawan sa bansang iyon na minsang naging dakila. Matatapang pa rin ang mga tao ng United Kingdom. Maraming nagtatanong, paano natin iiwan ang daan-daang taon na nating kaalyado? Paano? Hindi naman noong nakaraang linggo, nagsimula ang digmaan sa gitnang silangan. Nakakita na tayo ng napakaraming mga nakaligtas na nawala. Mga babae at bata sa Bangladesh. Tingnan mo ito. Napakakawawang nilalang.
Hindi niya babanggitin ang 30,000 na pinatay ng rehimeng Islamiko sa Iran. Para mapasaya lang kasama niya. Hayaan mo rin akong may sabihin sa'yo. Napakabobo niya, ang pambobomba sa Iran ay hindi magdudulot ng gulo sa Inglaterra dahil karamihan ng Muslim doon ay Sunni. Hindi sila mamamatay para kay Ayatollah O para sa rehimeng Islamiko na Shia. Ganito kabobo ang mga taong ito. Ganito rin kabobo ang mga tagapayo nila. Hindi natin dapat kalimutan sila at ang pangangailangan para sa kapayapaan, katarungan at seguridad sa Palestina at Israel. Binanggit niya ang Israel. Pero tungkol sa Iran, gusto kong maging malinaw. Pakiusap linawin ko lang, hindi kami yon. Huwag din niyo akong atakihin. Ang UK ay hindi kasali sa mga opensibang pag-atake ng US at Israel. At nananatili pa rin ito hanggang ngayon. Oo, yan talaga ang gusto ko. Alam ng marami sa inyo na hindi ko sinuportahan ang digmaan sa Iraq noong 2003. Desidido akong matutunan at sundan natin ang mga aral na iyon. Gayonpaman, inatake ng Iran ang mga bansa tulad natin na walang kinalaman, pati na rin ang maraming bansa sa gitnang silangan. Hindi sila namili. Walang pinipili ang mga pag-atake. Hindi nila pinag-iba sa pagitan ng mga masasama, gaya ng US at Israel, at ng mga mabubuti tulad natin na wala namang kinalaman dito. Ay, kawawa naman tayo. Kaya ngayon, pinapayagan natin gamitin ang mga base natin para sa depensa. Tandaan, para lang ito sa depensa. Hindi pa rin tayo aatake, kahit tinatake na ang ating interes at mga kaalyado sa reyon. Magtatayo lang tayo ng depensibong posisyon. Pigilan ang mga pag-atake at protektahan ang mga inosente dahil yan ang kailangan nating gawin para suportahan ang ating mga kaalyado sa gitnang silangan. Humingi sila ng suporta at ganoon natin pinoprotektahan ang mga sibilyang Briton sa gitna ng labanan. Tingnan mo kung paano niya hindi binanggit ang 30,000 Iraniang pinatay ng malupit na rehimeng ito. Yun pa lang ay sapat ng moral na dahilan para sumali sa digmaan laban sa Iran. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Dahil takot na takot siya sa mga taong ito. Literal na takot siya sa mga taong ito, mga pare. At ang masama pa, Ang punong ministro ay tanga. Pasensya na, mabait pa nga ako dyan. Hindi man lang napagtanto ng tangang punong ministro na ang mga taong ito ay para sa sarili nilang panig. May bagong kaliwa, ang partido ng mga berde. Ito na ang bagong kaliwa, mga kaibigan. Ayan siya, si Muti na Iran. Tingnan mo. Ang mga bandila ng Islamikong rehimen. Hayagan niyang sinusuportahan sila. Hindi ko alam anong nangyayari, mga kaibigan. Nasisira ang alyansa natin dahil sa mga elementong hinayaang kumalat sa lipunan. Sa tingin ko, mabilis na tayong papalapit sa isang punto kung saan kailangan nating magdesisyon kung ano ang gagawin natin sa mga taong ito. Balikan muna natin siya, okay? Tingnan natin. Masaya siya. Gusto niya ito. Tignan mo siya. Nagpapalapit-lapit sa kanya. Si Allah ang pinakadakila. Kailangan nilang gawin ito, Allahuk. Pero ngayon, kailangan talaga nilang gawin ito. Sorry, ayong sirain pandinig mo sa kalokohan. Pero tingnan mo siya. Lumalapit siya sa kanila, pinapalubag niya sila. Umasa siyang huhupa ito. Wala kaming kinalaman dito. At hulaan mo? Ginagawa niya yan habang ang mga tao sa Iran, sa ikatlong araw pa rin, ay nagdiriwang pa rin ng pambubomba sa kanilang bansa. Nakakita ka na ba ng ganito? Nakakita ka na ba ng ganito? Hindi sumisigaw ng kamatayan sa Amerika o kamatayan sa Israel ang mga ito dahil alam nilang US at Israel ang bumobomba sa rehimeng Islamiko. At itong walang hiya na punong ministro ay nagpapakita ng labis na pagsuporta para sa mga taong wala namang kinalaman sa Iran. Habang ang mga tao sa Iran ay nakatayo sa mga bubong, kumpiyansa na ang mga misail ng US at Israel ay tatama sa punong tanggapan ng rehimen, hindi sa kanila. nakatayo sila sa bubong. Hayagang nagvi-video at ipinagdiriwang ang mga bomba. Hindi pa ako nakakita ng ganito, mga pare. Kayo ba? Kaya marami Muslim ang nagulat kung bakit ipinagdiriwang ng mga tao sa Iran ang pambubomba sa sarili nilang bansa. Paano? Simple lang sagot.
Sawa at pagod na sila sa malupit na rehimen. Tingnan mo itong 56 segundong clip, panurin mo. Sabi ko, Redu, kung ako ang magsasabi, ayos lang. Binomba niya ang Maidan Cepa. May eroplanong pandigma na lumilipad sa kalye at langit. Pinagsama niya ang Maidan Cepa at And. Pinagsama niya ang Maidan Cepa at And. Estados Unidos. Pinagsama niya ang Maidan Cepa at And. Mo, Tumakbo kayo mga ibon, lumipad kayo palayo. Ang bilang! Maraming China! Tingnan mo yan. At itong walang hiya na punong ministro, Nakikipaglapit sa kanila, hindi man lang binanggit ang 30,000 Iranyanong sibilyan na pinatay ng malupit na rehimen. Kahit si Ma'am Dani ay mas may tapang kaysa sa kanya, o kahit papaano ay mas magaling siya magtago ng kanyang pagkadoble kara. Medyo sablay ang audio pero pakinggan mo siya. Mas matapang siya kaysa kay Keir Starmer. Nasabi ko na dati yan. Ang pamahalaan ng Iran ay nagsagawa ng sistematikong panunupil sa sarili nilang mamamayan at pumatay pa ng libu-libong Iranian na nagtatangkang ipahayag ang pinakapangunahing anyo ng pantutol noong mas maaga ngayong taon. Isa itong malupit na pamahalaan. At least nasabi niya yon, hindi tulad ni Tutiya Kya. Tingnan mo ang tapang ng mga Iranian. Yung video na ipinakita ko, may lalaking sumisigaw mula sa bubong. Tingnan mo ang kapalit ng pagsigaw mula sa bubong. May Iranian na nagsabing babalik si Pahui. At tingnan mo ang nangyari at ginagawa ng mga siga ng IRGC o BCG. Kita mo yon? Nagpaputok sila sa direksyong. Akala nila galing ang mga sigaw. Alam nyo, nabubuhay tayo sa napaka-interesanteng panahon at unti-unti nang nahuhulog ang mga maskara, mga pare. Gusto ng mga taong to na baguhin ang kaayusan ng mundo. Ang US, by the way, ay kakakancel lang ng lahat ng kalakalan sa Espanya. Magaling, magaling US. At sa tingin ko, dapat higpitan pa ni Pangulong Trump ang UK din kung gusto niyang palugurin ng Birmingham, East London, Manchester at Bradford. Kapalit ng danda ang taong espesyal na ugnayan ng UK at United States, alam ko na ang totoong espesyal na relasyon ay dumating lang kalaunan. Pero alam mo, May malalim na makasaysayang ugnayan ng UK at US, pati Australia at Canada. At ang mga punong ministro na ito ay winawasak ang mga alyansang yon. Hindi natin dapat payagan yon. Umasa kung lalong higpitan ni Pangulong Trump ang kanyang mga hakbang.